Matapos ang sunod-sunod na karahasan sa ilang paaralan, pinuna sa Senado ang pagkalat ng mga content sa social media na nagtuturo ng karahasan sa mga bata. Iniimbestigahan naman ng National Bureau of Investigation ng isang group chat umano ng mga groomer na nanghihikayat sa mga miyembro nito na gumawa ng karahasan. May unang balita si Mark Salazar. Isa sa tinitingnan ngayon ng NBI sa investigasyon nito sa malagim na pamamaril ng grade 8 na estudyante sa Zamboanga City. Meron bang target audience ang namaril na estudyante? Kaya niya ni-live stream ang insidente? Kaya i-live broadcast yan, merong nanonood eh. May gusto siyang audience. Sino doon? It could be the groomer or kung pinakanghead na, sino doon? That's why we want to know kung sino. That's why we will profile. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may na-monitor silang group chat umano ng mga groomer na nanghihikayat sa kanilang mga miyembro na gumawa ng karahasan at iligal na gawain. Paglilinaw ni Matibag, inaalam pa nila kung may kinalaman ng grupo sa karahasan sa mga paaralan sa Zamboanga at Tacloban City. Libo eh. Merong mga members but mostly na ibang countries but mostly mga Pilipino. Pero silang tenants, may parang Bible sila na pag nagawa mo to, mapupromote ka. Hindi namin nakita pa kung gano'ng katagal kasi nag-collapse nga yung group. Sa Senado, pinuna ang mga social media platform dahil sa pagkalat ng mga content na nagtuturo ng karahasan sa bata. Algorithms are deciding what they see next. One video leads to another. One search leads to another community. And for vulnerable child, sometimes one click is all it takes para ma-expose sa grooming, violent content, extremist material. Kailangan bang i-post yung larawan ng batang shooter sa Zamboanga na may mga mahal din sa buhay na duguan? Kailangan din bang ipakita yung mga batang perpetrator sa Tacloban shooting? Policy written on a website means very little if your algorithms and moderators allow prohibited content to be uploaded online and remain there for millions of people, including children, to see it. Ginoong Pangulo at mga kasamahan, hindi maaring ang kita ay pribado, ngunit ang social cost ng kapabayaan ay pasan nating publiko. Sasabay na raw ang Senado sa pagkilo sa buong mundo laban sa masamang epekto ng SOCMED. Hindi man total ban ang mangyari, dapat daw regulated ang platforms sa bansa. Yung kanilang quote-unquote mga parental controls and self-regulation hindi effective or sinasadya dahil nga nagpa-viral. Pag nagpa-viral kasi pwede mong i-monetize, pwede kang kumita doon at kawawa naman po yung mga batang makakakita po doon sa mga violent pictures. Para raw mapanagot ang mga social media platforms, dapat may country representative sila rito. Importante po na ang bawat entity na iyon ay may opisina dito mismo sa Pilipinas para kung kailangan makipag-ugnayan sa kanila yung mga law enforcement authorities natin, yung mga investigators natin, ay mas madali po nilang maisagawa. Ito ang unang balita. Mark Salazar, GMA News.